Paano kung bukas bigla na lang inanunsyo ng China na sisimulan na nila ang mass production ng mga humanoid robot? Hindi lang basta mga industrial robot na nakikita natin sa mga pabrika, kundi mga robot na kamukha at halos kasing kilos na ng tao. Ano kaya ang mangyayari sa mundo? Mukhang eksena sa isang sci-fi movie, pero isipin natin, gaano na ba tayo kalapit sa katotohanan ito? Sa kasalukuyan, ang China na ang nangunguna sa mundo pagdating sa industrial robotics. Sila ang pinakamalaking market at producer ng mga robot na ginagamit sa mga factory para sa pag-assemble ng mga kotse, electronics, at marami pang iba. Pero ang tanong, paano kung ang teknolohiyang ito ay lumabas na sa 4 na sulok ng pabrika at magsimula ng makisalamuha sa atin sa araw-araw? Isipin mo na lang, isang umaga paggising mo, ang maghahatid ng kape mo ay isang robot butler. Ang maglilinis ng kalsada, isang grupo ng sanitation robots. Ang mag-aasikaso sa mga pasyente sa ospital, mga robot nurse. Ang magtuturo sa mga eskwelahan, mga robot teacher. Ang unang epekto nito ay sa ekonomiya. Maraming trabaho ang posibleng mawala. Lahat ng paulit-ulit na gawain o yung mga tinatawag na manual labor ay kayang-kayang gawin ng mga robot ng walang pagod, walang sahod at walang reklamo. Para sa mga negosyante, ito ay isang malaking advantage. Tataas ang productivity, bababa ang operational costs. Imagine 24/7 na produksyon ng walang holiday o sick leave. Pero para sa ordinaryong manggagawa, ito ay isang malaking banta. Mga driver, cashier, factory worker, BPO agent, marami ang posibleng ma-displace. Dito papasok ang konsepto ng Universal Basic Income o UBI, kung saan bibigyan ng gobyerno ang bawat mamamayan ng sapat na pera para sa pang-araw-araw na gastusin kahit wala silang trabaho. Magiging solusyon ba ito o magdudulot lang ng katamaran? Isang malaking debate yan, pero hindi lang naman puro negatibo. Sa pag-automate ng mga mabibigat at delikadong trabaho, mas magkakaroon tayo ng pagkakataong mag-focus sa mga bagay na nangangailangan ng creativity, critical thinking at emotional intelligence. Mga bagay na sa ngayon, hindi pa kayang gayahin ng AI. Pwede tayong magkaroon ng mas maraming oras para sa sining, sa siyensya, sa pag-aaral o kahit sa pag-aalaga sa ating pamilya. Pwede ring umusbong ang mga bagong uri ng trabaho na hindi pa natin naiisip ngayon tulad ng Robot Ethics Consultant, AI Personality Designer, o Human-Robot Interaction Specialist. Ang galing niya, diba? Sa larangan ng healthcare, malaki ang maitutulong ng mga robot. Pwede silang mag-assist sa mga komplikadong operasyon na may sobrang taas na precision, mas mataas pa sa kamay ng tao. Pwede silang mag-alaga sa mga matatanda o may sakit sa kanilang mga bahay para hindi na sila malungkot at laging may kasama. Sa panahon ng pandemya, sila ang pwedeng humarap sa mga pasyente para maiwasan ang hawaan. Sa edukasyon, bawat estudyante ay pwedeng magkaroon ng sarili niyang robot tutor na nakakustomize sa kanyang learning style at bilis ng pagkatuto. Wala nang may iwan, wala nang bullying, puro kaalaman lang. Pero syempre, may mga kaakibat itong panganib at mga etikal na tanong. Unang-una, ang issue ng privacy. Kung ang mga robot na ito ay konektado sa internet at may mga camera at sensor, saan pupunta ang lahat ng data na nakokolekta nila? Posibleng malaman ng isang kumpanya o gobyerno ang bawat galaw natin sa loob mismo ng ating mga tahanan. Pangalawa, ang issue ng seguridad. Paano kung ma-hack ang mga robot na ito? Pwede silang gamitin para sa masasamang layunin tulad ng paniniktik o kahit pisikal na pananakit. Isipin mo na lang, ang robot na nag-aalaga sa lola mo ay biglang na-reprogram para saktan siya. Nakakatakot. At ang pinakamalalim na tanong, paano magbabago ang ating pagiging tao? Kung mas madalas na nating kausap ang isang AI kaysa sa isang tunay na tao, ano ang mangyayari sa ating social skills? Sa ating empathy? Paano kung dumating ang punto na mas gugustuhin pa nating makasama ang isang perpektong robot companion kaysa sa isang totoong tao na may mga kapintasan? Mawawala ba ang kahulugan ng tunay na koneksyon? Dito pumapasok ang malaking responsibilidad ng China o kahit sino mang bansa na mangunguna sa teknolohiyang ito. Kailangan nilang maglatag ng mga matibay na batas at regulasyon para siguraduhin ang mga robot ay gagamitin sa kabutihan. Kailangan ng kill switch or safety protocols para mapigilan sila kung sakaling magkaaberya.
Kailangan ng transparency sa kung paano gumagana ang kanilang AI at kung saan ginagamit ang data. Ang isa pang aspeto ay ang geopolitical power. Ang bansang kokontrol sa produksyon at teknolohiya ng mga advanced humanoid robot ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan sa buong mundo. Pwede nilang diktahan ang global economy. Pwede silang magkaroon ng robot army. Ito ay magdudulot ng bagong uri ng arms race, hindi na nuclear, kundi AI race. Ang ibang bansa tulad ng US, Europe at Japan ay tiyak na hindi papahuli at magkukumahog na habulin ang teknolohiya ng China. So, ano ang dapat nating gawin bilang mga individual? Dapat ba tayong matakot? Siguro, ang mas tamang approach ay cautious optimism o maingat na pag-asa. Hindi natin mapipigilan ang pag-usad ng teknolohiya. Ang kailangan nating gawin ay paghandaan ito. Una, kailangan nating i-upgrade ang ating mga skills. Mag-aral ng mga bagong bagay na may kinalaman sa teknolohiya, creativity, at communication. Huwag tayong makontento sa paulit-ulit na gawain. Maging lifelong learners. Pangalawa, kailangan nating makialam sa usapan. Bilang mamamayan, dapat nating hingin sa ating mga leader na pag-aralan ang mga posibleng epekto nito at gumawa ng mga batas para protektahan tayo. At pangatlo, huwag nating kalimutan ang ating pagiging tao. Kahit gaano pa ka-advance ang mga robot, ang tunay na ugnayan, pagmamahal, at pag-unawa sa kapwa ay isang bagay na hindi kayang i-replicate ng kahit anong code o algorithm. I-cherish natin yan. Ang hinaharap na may mga robot ay hindi na tanong na kung mangyayari, kundi kailan mangyayari. At sa bilis ng takbo ng teknolohiya sa China ngayon, baka mas maaga pa ito kaysa sa inaasahan natin. Nakakakaba, pero nakaka-excite din, di ba? Isipin mo na lang, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ang mga dating napapanood lang natin sa pelikula ay unti-unti nang nagiging katotohanan. Ang hamon sa atin ay siguraduhin ang hinaharap na ito ay isang mundo kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbi sa sangkatauhan at hindi ang sangkatauhan ang nagiging alipin ng teknolohiya. Ano sa tingin nyo? Handa na ba tayo para sa isang mundo na puno ng mga robot? I-comment nyo naman ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto kong malaman ang pananaw nyo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga diskusyon na magbubukas ng ating isipan. Hanggang sa muli.